Maayong adlaw na sad mga higala ko sa kahanginan padayon og subaybay sa atong naandan nga tulumanon ang pagtuon sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Salamat kayo kaninyong tanan nga wala kamo kawadi og paglaom aduna di ay atong mga mahimo bisan pa taliwala nini nga atong kahimtang karon sa pandemya. Mga higala, sa dili pa kita magapadayon, gusto ko lamang ipahibalo sa inyo nga kung duda mo'y mga pangutana, mga gusto ninyo mahibalan dugang, aduna man kitay link diya sa YouTube. I-click lang na ninyo og makahatag na mo og info sa ako directly na gani akong number sa contact number dia. So thank you kayo nga padayon kamo naga subaybay nini nga atong pag-ila sa atong Ginoong Hesukristo. Apan sa di pa kita magpadayon gyud, ang yun ko ang tanan nga magampo una kita. Balahan o gamanan nga Dios, Amahan nga makagagahom sa tanan. Ginoo, salamat kayo sa imong dako nga gugma kanamo nga bisan pa man o Dios sa among pagka makasasala, ikaw gayud naghimo og paagi nga kami Amahan mapasiguli balik kanimo. Salamat kayo o Dios sa pagpadala mo sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo, ug salamat usab sa imong grasya sa kaluwasan nga kini anaa imong gihatag para sa tanan katawhan. Ug tudloi lamang Ama ang among mga kasing-kasing nga makabaton kami ug mapalinubsanon nga kinaiya nga andam o Dios maminaw ug mudawat sa imong mga pulong ug nga amo sab kini nga ma-apply sa among mga kinabuhi. Kuha o Diyos ang tanan mga butang nga makabalda sa among pagpaminaw karon ug katagi kami Ginoo sa focus nga hunang-huna. Kini Amahan among giampo ug among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Sa imong presensya dunay paglaom, sa imong giliran ako malipayon. Ang imong pagkakos magapanalipod sa mga pagsulay ako maligunon. Dili na mangitang lain, kontento na si muhang gugma. Diyos, ikaw lang ang akong kalipay. Gusto na sa ako imong himaya. O Diyos, kanimo lamang nakita ang kamatuoran o ang kaluwasan, ang akong tanan. Sa imong presensya dunay paglaom, sa imong giliran ako malipayon. Ang imong pagkakos pagkapanalipod sa mga pagsulay ako maligonon.
lain, kontento na sinuhang gugma. O Diyos, ikaw lang ang akong kalipay. Gusto na sa akong imong himayan. O Diyos, kanimo lamang nakita ang kamatuoran o ang kaluwasan. O Diyos, ikaw lang ang akong kalipay. Gusto na sa akong imong himayan. O Diyos, kanimo lamang nakita ang kamatuoran o ang kaluwasan. Ang akong tanan, ang akong tanan, ang akong tanan, ang akong tanan. Balik na sab kita ron sa atong nandan nga tulumanon sa episode 7 mga igsuon. Og sa ulahing higayon daghan naman kitag na tun-an mahitungod sa atong Ginoo, ang kahimtang sa panahon or kahimtang sa kalibutan sa panahon nga miabot si Ginoong Hesus sa kalibutan. Now karon atong hisgutan niining episode ang appearance sa atong Ginoong Hesus ngadto sa mga katawhan sa kalibutan. Yes, the appearance of Jesus to the people of the world. Makapangutan na tingali kita base sa atong previous nga nangatun-an igsuon. Why made the announcement to Mary private? Ano ka tudto ba? Nga hatag ang pahibalo kang Maria sa anghel nga siya lamang man gayud ang nasayod niadto. Oh. Well, sa atong pagpadayon, ato makita nga tungod sa batasan sa mga Hudiyo, nga tungod kay ang mga Hudiyo hilabihan man sila ka mga judgmental. More or less ang mga Jew, mga igsoon, dali ra sila magahukom sa unsa man ang ilang makita. And mao kana nga ato masayran sa John chapter 7 verse 24 sa New International Version Bible nagingon dinhi, stop judging by mere appearances, but instead judge correctly. Usa di ito mga igsoon gihimo sa Dios pinaagi sa anghel nga pag hatag sa announcement kang Mary nga siya maburus pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, walay laing nasayod adto tungod kay ang Ginoo gusto niya nga ang mga Hudiyo magahimo sila sa tukma nga paghukom base sa dili base sa ilang makita, kundili base sa unsa ilang unsa ang naa sa kasing-kasing sa tao. Yes, pag-ingon sa Ginoo nga instead judge correctly, mao na ang iyang ipasabot.
Kay sagad kita mga tao, dali ra ka ita mo hatag og atong mga opinion or atong judgment sa atong isikatawo. The Jews usually judge by what they see and hear. Mao kana nga gituyo gyud na ni Ginoong Hesus at sa Ginoo nga padayag kang Maria sa tago ang maitungod sa iyang pagburos kang Ginoong Hesus. Because God wants them to judge not by mere appearance but on intentions. Yes. Mao nang gusto sa Diyos. Now, balikan ta mga igsuon kung unsa ang hulagway o how do it appears ang pagkahimugso or ang birth ni Ginoong Hesus. In Luke chapter 2 verse 5 to 7, nag-ingon din He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born. And she gave birth to her firstborn. Take notice, firstborn. Una niya nga gipanganak. And she gave birth to her firstborn. She wrapped him in clothes and placed in a manger because there was no guest room available for them. So, asa nataw si Ginoong Hesus? Ano pangutana? Asa dito siya nataw ba? Sa atong mga naandan, mga igsuon, traditionally, every Christmas time or kada December, ang halos bisang asan dapit sa kalibutan ga sa ulog ug Pasko. Pagkatao kuno sa atong Ginoong Hesukristo. Yes. Ang atong Ginoo mga igsuon ma-depict or mapakita nga diha usahay na tao sa mga kamalig o mga makeshift nga mga nipa nga anang gitawag og sana Belen o mga ingana or mga other indigenous materials ang gagamiton to picture out asa gid na tao atong Ginoong Hesus. Dinhi sa mao nga verse mga igsoon gi-express ni Luke ang manger, pasungan. Well, ang pasungan nga gina-refer dinhi sa manunulat dili kining pasungan nga makita diha sa mga outdoor nga mga kamalig. Yes. During the time nga ang atong Ginoong Hesus nahimugso or natawo mga igsoon at tingtugnaw kadto didto sa dapit sa Israel, particularly didto sa Bethlehem during sa winter times, and most of their animals basta gani bugnaw na kayo duna kanay ilang mga dapit nga ilang tago or asa nila gahipuson kung adlaw na panahon na sa winter time or bugnaw na. Though dili man dito kaayo ga ice or snow ang Israel apan bugnaw gyapon kayo ang klima dito nga aduna sila yung mga lugar nga ilang hipos o ginagather at night time ang mga animals. Dito usually sa ila kay batuon man nga mga lugar kadaghanan sa ilang dapit. So gahimo sila og mga kuweba, mga caves. And dito nila ihipos ang mga animals. Dagko nga mga caves able to
cater mga pila ka heads of sheep or goats. And thereby, sa sulod, na didto'y mga pasungan. Cut out sa rock, no? Diya sa bato. Oo, gikubkob nila, gihimo nilang pasungan, bahuganan sa mga mananap. Now, mao kana nga eksena or eksena nga makita nato diha. And in fact, if you have time, bisaganin na lang og sa Google, makita man nimo ang nativity place sa atong Ginoo. With the marker placed on it. It was inside a cave. Makita nato nga kuiba ang nativity place sa atong Ginoo dito sa Bethlehem. And that is now made as a tourist spot of Israel because daghan man mga Kristiyanos nga ga-pilgrimage dito aron lang makita ang lugar. Manger na sulod sa kuweba. Yes, and take notice that the writer Luke, iyang gi-express, gi-mention niya that the baby, a son that was born through Mary, was wrapped, no, with a cloth nga gibutang dito sa manger. So klaro mga igsoon based sa particular nga verse dinhi sa Bible that he was born in a cave and placed in a manger. He was wrapped in a clothes, and of course si Mary ug si Jesus was attended by Joseph. Kaya naman si Joseph ani. Now, kung padayonon natog basa ang verse 8 to 12 in Luke chapter 2. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." So, dinhi, umana or sa panahon nga natao ang atong Ginoo, ang anghel usab sa Dios ang nagpakita, no? Sa iyang himaya ngadto sa mga magbalantay sa mananap. So atong gabi una doon na sa mga tao dito gawa sa umahan kay gabantay pud sila sa mga ilang mga karnero o mga gialimahan nga mga mananap. So giingnan sila sa anghel. Mao kini ang ilhanan. This will be a sign to you. Yun siya. Mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. So ang kahulugan, ang usa ka ilhanan adunay kahulugan. Ang pagsulti sa anghel sa Dios ngadto sa mga magbalantay sa karnero atong gabi una nga miingon siya nga adunay bata nga matao, kini siya nga bata iyam ang dimension gani diha sa verse 12 nga giputos sa panapton. O nga kini siya mao ang Misaya, ang mangluluwas nga na tao.
So, ang sign, simbolo, doon na ka na siya ay kahulugan. Dinhinining bahina ang anghel naghatag sa mga Hudiyo sa ilhanan, kansang kahulugan mga igsuon, makita nato sa mga ulahing adlaw sa atong Ginoong, sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Yes. In the later part of the life of Christ, makita nato nga pag-ingon sa anghel diha nga giputos sa panapton, ang natawo nga Misaya nga Ginoo nga giputos sa panapton, ana sa pasungan. So adunay kahulugan niadto nga sa ulahing kinabuhi ni Ginoong Hesus, sa pag-abot sa panahon nga siya mamatay, mao sa gihapon ang mahitabo kaniya. Makita nato gini sa Luke chapter 23, verse 50 to 53. Now there was a man named Joseph, a member of the council, a good and upright man who had not consented to the decision and action. He came from the Judean town of Arimathea, and he himself was waiting for the kingdom of God. Going to Pilate, he asked for Jesus' body. Then he took it down, wrapped it in a linen cloth, and placed it in a tomb cut in the rock, or one in which no one had yet been laid. So, ang ilhanan, the sign of the first day of Jesus' life on earth. Kaya ingon ba sa anghel? Nga mao ni ang ilhanan kaninyo mahitungod sa manunubos nga matao. Siya pagapuston sa panapton ug anaa sa pasungan. Yes. Kato di ay simbolo sa unang adlaw sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Isip siya ang manunubos. Mauday kato ang umaabot niya nga paglubong. Yes. Ang earthly burial ni Jesus ga-signify adto. Kay siya man ang namatay, gilubong ug nabanhaw. Before si Jesus nahimo nga tao, mga igsuon, doon na say simbolo nga iyang gipakita. Nga adunay iyang giundang or giputol sa iyang mga godly nga attributes or qualities. Yes. Diyos biya siya nga pulong atong nailhan, di ba? Atong nasayran sa mga una nato nga episode. Unya, para sa iyang pagpakatao, pag-anhi, magpakatao siya, so nagyo iyang talikdan sa iyang kaugalingon nga mga gahom, kaalam, ug kabubuton, ug uban pa nga mga Diyos nun nga mga attributes. On the first day, it was a sign of burial gadto mga higala. Tungod kay gikan ni adtong adlaw hangtod unya sa iyang paglubong. No? Kay mamatay malubong man gyud siya. Ipangayo man ang patayng lawas niya ni Jose nga taga Arimathea. Kay ilubong gyud niya. Kadto maoy baga paglubong usab sa atong Ginoo sa iyang identity as God. Yes. And He is going to be like you and me. Tao na gyud siya. Now, dili lamang kana ang usa sa kabahin sa kinabuhi ni Ginoong Hesus, mga higala nga magasulti, may tungod nga dili or ibutang ta ubos kaayo ang iyang pag-anhi. Ubos kaayo ang iyang pag-anhi, pagpakatao.
Kaya pwede raman unta nga muan ni si Ginoong Hesus, di na siya matao sa mga pribadong ospital. Nga dunay mag-atiman kang Maria nga mga nurses ug doktor. Apan wala kana mahitabo tungod kay gusto ipakita sa atong Dios kung unsa siya ka mapainubsanon. Nga makita nato nga angay usab nato batunan nga kinaiya. Yes. Ang atong Ginoo pwede raman unta nga muanhi siya kay gikan man siya sa kaliwat ni David nga sapian siya. Anak siya sa usagid ka hari. Apan wala kini buhatan niya. Ang iyang gidawat nga matang sa pagkahimugso o pagkatao mao ang usa ka pobre nga pagkatao. Pobre ba gayud si Maria ug si Jose nga iyang bana? Adto ta sa Lucas kapitulo 2. Luke chapter 2 verse 22 to 24. Nag-ingon din when the time came for the purification rites required by the law of Moses, Joseph and Mary took him to Jerusalem to present him to the Lord, as it is written in the law of the Lord. Every firstborn male is to be consecrated to the Lord and to offer a sacrifice in keeping with what is said to be the law of the Lord, a pair of doves or 2 young pigeons. See? Makita nato mga igsuon dinhi ni mga bersikulo kung unsa ang matang sa halad nga gigamit sa mga ginikanan ni Ginoong Hesus. They offered a sacrifice during Jesus' dedication at the temple. And they used a pair of doves or salapati. Duha ka kuyabug nga salapati, young pigeons or pispis sa salapati. Ingana ang ilang gigamit tungod kay kini mga igsoon dili man nila ma-afford ang kanding o karnero. In other words, dili sila maayo kabutang. Si Maria ug si Jose mga pobre. In Leviticus chapter 12 verse 8 nagingon ni, but if she cannot afford a lamb, she is to bring 2 doves or 2 young pigeons, one for a burnt offering and the other for a sin offering. In this way, the priest will make atonement for her and she will be clean. Mao na ang pamaagi nga gihatag sa kaparian aron sa himo sa seremonya mga igsoon. Kung pobre siya, di siya maka-afford ingon dia sa karnero, ang iyang pwede magamit mao ang salampati. So kini nagpamatuod lamang nga ang pamilya ni Ginoong Hesus pobre, kay ang ilang gigamit sa pag-sacrifice kaniya, pag-consecrate kaniya dito sa templo, agi paghalad kaniya ngadto sa Dios, mao man ang usa ka parisan nga salapati. Yes, and this gave us an idea of their economic status, nga pobre gayud sila. Mga igsoon, taliwala niining mga atong nasayran nga dili maayo nga kahimtang sa pagkahimugso sa atong manunubos si Ginoong Hesus. Kini mao adili kita makaingon nga dili siya malipayon.
Yes. Because ang pagkamalipayon, no, ang true blessedness is not about comfort or convenience, but about the faith of a person towards God. Kung ang tao dili mawad-an sa iyang pagtuo, no matter unsa kalisod ang iyang sagubang sa iyang kinabuhi, siya is truly blessed. Siya malipayon gayud, mga igsoon. Si Maria, taliwala sa iyang kahimtang, nakita man nato that she had a questionable nga reputation, especially sa iyang community. Kaya naburos baya siya, wala pa siya naminyo. Unya, si Maria, inahan pagyud sa at least 7 ka mga anak, based sa atong na-learn last episode. O labaw sa tanan, ang iyang pamilya, dili gayod sila dato. So, tungod ni nga mga kahimtang na hisgutan nato sa unahan, dili kini makahimo nga si Maria wala nagmalipayon. Yes, kay dili man ang pagkamalipayon mahitungod sa kung unsa kahamugaway o kumbinyente ang atong panimuyo, kundili ang atong relasyon sa atong Ginoo ug ang atong pagtuo. Agi o pagtapos nining atong episode karon nga adlaw, mga igsoon, ma-learn nato nga ang family ni Jesus was not wealthy. They did not have a comfortable and convenient life. Ikaw man namong Diyos na gamhanan. Ikaw ang among gisalikan, sa namnamong suliran, ikaw nagkataman. Ikaw ang among ikinahanglan, ikaw man ang among Diyos na gamhanan. Pagkalinot na ako dahil sa ngalan mo, Kristo, tanan ikinahanglan ko hanaan mo. Pagkalinot na ako dahil sa ngalan mo, Kristo, walay kahalupon kamalaka. Bisan lang ko ang problema, basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, Ginoo. Sa tanan na mo nga suliran, ikaw nagtatabang. Ikaw ang among ikinahanglan,
tahanan. Pagkaninot nga mo daig sa ngalan mo, Kristo, tanan kinahanglan ko anak imo. Pagkaninot nga mo daig sa ngalan mo, Kristo, walay kahalo o palaka. Bisan wala o ang problema, basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, Ginoo anak. Walay kahadlong kabalaka ka, bisan wala tuong problema, basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, Ginoo. Mag-ampo kita para sa atong panapos or closing prayer. May gugmaon nga Diyos, amahan nga langit nun. Nalaygon ka sa walay katapusan. Nga taliwala, amahan sa mga kahimtang namo. Nga dili kami, o Diyos, makalakaw sa among mga puluyanan, basta-basta, tungod niining pandemya. Gihatagan mo paghihapon kami sa kahigayunan nga madungog ang imong mga pulong nga pinaagi sa virtual nga pamagi. Salamat kaayo o Diyos sa connection nga imong gihatag kanamo ug sa tanan nga mga kahimanan nga kini mahimo nga malampuson. Hinaot usab Ginoo nga kining mga pulong nga among nadungog imong gipugas dinhi sa among mga kasing-kasing, sama kini sa binhi nga napugas sa yuta nga hanubog o tambok, o nga kini o Diyos nga mga pulong di makawang kundi mamunga kini dinhi sa among mga kinabuhi. Dalaygon nga mahan among ibalik karon kanimo ang tanan pasalamat ug dungog sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.